welcome back mga kalisto. Nabenta na natin lahat ng motor. Kaya ano kaya ang next? Eto na ang review ng next na motor na kukunin natin. Sobrang excited na talaga ako ngayong araw na to, dahil meron naman tayong i-review kung ano-ano ang inaalok ng mga tropa sa atin. Rap shout out sa'yo. Siya ang naging susi at tulay naka KLX 140 Master and YC 125X owner. Salamat sa mga tropang mga nag-aalok ng good deal. Every video natin walang bias, walang sponsor. Kaya lahat ng impormasyon na gusto kong sabihin, isi-share ko sa inyo mga kalisto. Yo! Let's go! Dito na po tayo mga kalisto. Nangyayari dito, bakit ganito? Puro mga semento. Ano nangyayari mga kalisto? Ang dilim. May mga imburnal, mga semento. Ano yan? Ano nangyayari mga kalisto? Nasaan na tayo? Mukhang pinang construction tong motor na to mga kalisto. Ala, saan na tayo mga kalisto? Ayan o mga kalisto o. Lala. Legit ba to talaga? Legit ba to mga kalisto? Nangyayari, tingnan nyo o. Oh, pinang construction ata, pinanghakot ata ng semento to mga kalisto. Itong motor na risky itong pinagagawa natin para lang sa inyo mga kalisto. Kaya don't forget to subscribe and click the bell notification mga kalisto. Hindi natapos na building to mga kalisto. Nangyayari, patras ang takbo natin. Hindi tayo pwede daw pumasok ng nakaparap, kailangan pumasok ng nakaatras. Anong klaseng ano to mga kalisto? Second hand, hindi nagagamit, natambak lang daw mga kalisto. So yan mga kalisto, makikita nyo yan o. Yan, Cougar yung brand niya, Cougar. So yun. Yan, naiwi na natin mga kalisto. Yan siya mga kalisto, pansinin nyo. Ito raw ay 2020 na YC. So makikita nyo, ang kinis pa nung pipe niya, hindi na ito stock. FMF na ito. Kasi kulay black ang mga stock ng YZ. Matibay yun. Ito, medyo mas malambot, I think, kasi FMF, ayan o, ang lambot ng kanyang component. Pero mahal daw yan. Ayan, naka-radiator guard. Marami ng mga accessories. Ito, yung cover sa rotor disc. Tubulis, naka-tubulis. Later on, explain natin yan mga kalisto. Naka-frame guard na siya, ACSERBIS. Then, merong mga alloy cover, may small accessories. And then yung handguard, original daw to na ACSERBIS. I don't know kung orig ba talaga yan. Ito, hindi na to original, sigurado. Ito. Kung ano to, masyadong tipid sa tuti yung ganyang 15 ml. Sabi ng mga master, 30 ml daw per 1 liter or 25. Wag 15. Stock pa yung CDI niya. V-Force siya. V-Force 3, ewan ko kung original na V-Force yan. Maraming peking V-Force. So wala pa namang mga tagas, wala pang mga sign na na-open yung makina. Halatang hindi laspag to. Halata nga lang natambak siya ng matagal mga kalisto. And then may cover na yung swing arm. May skid plate na. Enduro engineering ba tawag dyan? Ayan. Okay, may cover na rin yung kanyang rotor disc. Task, ewan ko kung original yan. Then naka-tubulis din yung likod. Expired na nga pala yung gulong niya, by the way, 2019 pa. And then hindi ko alam kung stock tong kadena niya. Ayun, ACSERBIS din yung chain guide. And then may mga crack na yung mga guma niya oh. May mga crack na yung iba. Ayun oh, kailangan palitan to. May konting crack dito sa bushing ng kanyang shock. And then ito nga yung mahal, Pantera. Sabi ng mga master nating naka YZ. Tapos nilagay yung battery dito sa loob ng airbox. Easy clutch. May easy clutch siyang nilagay. Tanggalin natin to later on para maramdaman talaga natin yung lalim ng clutch at yung response ng clutch. Mas maganda walang ganito. Medyo maiibang review natin kasi nga may Pantera. So
Siguro kick lang tayo muna ng kick para ma-review talaga natin. Fresh pa. Ang only issue na to mga kalisto, which is I take the risk. Tinake ko yung risk niya. Umaandar lang siya pag naka-choke. Pakinggan nyo mga kalisto. Uy, andar agad? Uy, it's a good thing. Parang okay na siya. Baka napanis lang yung gas. Yung nasa kanila, kailangan mo pang i-choke bago mag-start. Tingnan nyo ha. Aandar lang siya, tas mamamatay. Oh. Hindi siya andar unless i-choke mo. So hopefully dumi lang yon or panis lang yung gas. Linis lang yung carburetor hopefully. Stuck pa yung carb by the way, Keihin. Okay, start natin. And then may napagtanggalan dito. Ayan o, gumagalaw o. Kasi tinanggal yung hawakan. Hawakan sa likod. Accessories to eh. Okay, try natin. Chinok ko lang yan ha. Oh, mandar siya pag choke. Oh, pag naka-choke ka, andar. Ang vibrate oh. Pag tinanggal mo yung choke, so later on mamatay na siya agad pag ginas mo. Uy, medyo okay na siya. Ba, medyo okay na siya. Ayun na. Yan na, namamatay-matay na ganun. Pag binaba mo yung choke, hindi siya nagme-minor. Sana walang sira yung block nito. Sana linis lang ng carb at na-stuck daw na matagal. May mga butas-butas siya oh. Later on tanggalin natin yung mga sticker. Ayan, big time si boss. Big time yung pinanggalingan. Kasi isa siyang rider ng BMW sa ibang bansa. Nakikipag-compete din siya sa Southeast Asia. Pero adventure bike siya, hindi siya enduro. So yan, let me know in the comment kung okay ba, kung sulit ba ang pagkabili natin. Medyo mahal ko nakuha to. Secret, di ko na sabihin kung magkano. Kasi baka masamain nyo ako pag nagbenta ako. Ang tangkad nito mga kalisto, 38 inches. Parang KTM din. Then wala namang mga tagas sa ilalim, hopefully. Walang magtagas dyan mamaya. Baka wala lang tong langis kaya walang nagtatagas. Okay, let's go. Idala na natin sa shop at simulan na ang tear down. At tingnan natin ang mga sekretong nasa loob ng motor na to. Is this the ultimate enduro na motor para sa mga Pilipino? Panoorin hanggang dulo mga kalisto. Okay, punta na tayo ngayon sa shop at simulan na natin ang investigasyon dito sa motor na to mga kalisto. Mga ubaw. Ito, mayroon pala siyang ganito. Ewan ko ba kung ano pa yung mga accessories na ito. Let's go. Tayong harap. So ayan mga kalisto, bulok na yung kanyang filter oh. Grabe. Ayo. Ano yan? Lumot? Oo, pagka na-stock nagaganda nangyari. Parang inato yung gas niya. Oo, nagkulay green. Ayan, 180 po yung size na kanyang main jet. 115, 120, yun lang yung nilalaro natin lagi sa DT, KMX, XTC. 130 malaki na, pero ito 180 po. Ayan oh, yan ang main jet ng production ng Yamaha. Tapos ang slow jet niya is 52. Grabe, yan oh, laki. 38 lang, yun lang yung range natin. 35, 38, 40, malalaki na yun. Pero sa kanya 52. Grabe, siguro lumagok ng gasolina to mga kalisto. Tatapon na itong gas kasi panis na, baho na niya. Grabe mga kalisto, napakabaho ng gasolina niya. Pero mukhang hinaluan to ng bago oh. So yan, ganyan kalinis siya mga kalisto. Pero talagang naluma lang talaga siya, natambak oh. Brake level po na. So 2020, 2024 na ngayon. 4 na taon na ang motor na ito. Nagagamit din naman siguro to kahit pa paano. Ayan o. Not sure kung stuck din tong kanyang spark plug o. Ayan. Yung mga rubber ng kanyang radiator buo pa. Wala pang mga tagas ang kanyang mga gasket. Huwag naman.
Ayan yung foam niya. Bago na rin ang kanyang air filter foam. Ang KTM muna ilalagay natin na air filter foam. Ito yung filter niya, bulok na, ayan oh. Talagang na-stock up lang to sa garahe ni boss, oh. Baka higupin pa ng bagong linis na carburetor. Tapon na to. Consequences ng naka-starter. Naglagay ko pa ng mga bracket dyan sa part ng airbox. Ayan oh. Additional na backlasing yan mga kalisto sa trail pag nagka-aberya. Kaya pag nag-short, sunog agad. Pwede. Pag nag-short, hindi, may fuse to. Starter relay ng XTC, ganito rin. Tsaka CRF, tsaka XR, ganito rin. Parehas lang oh. Yun pala, starter kit na mabibili sa YZ. Mahal po yan, yung starter kit na yan. Itong Pantera na version na ito is walang charging kit. Kaya kung naubos yung battery mo, wala nang push start. Alanganing mga pwestuhan, alanganing posisyon na hindi mo maikik, tsaka mo lang siya ipupush start. Tingnan natin mga kalisto kung ganun ba talaga. Ayan na, magkakaalaman na mga kalisto kung sulit bang pagkabili natin o lugi. Eto na, kakaalaman na kung uy, start agad. Chinok mo, hindi. Try mo nga, baka maingayan si tulog yung bata. Grabe, start agad mga kalisto. Wala man lang redondo nangyari. Oh, nga pala itong customer natin ngayon, yan oh. Yan, nire-restore natin. Nakuha niya repossess sa Rusi. Yan, KR110 Mini. And yun, yung DT na may push start, yan, inspired by Motopil, may push start tong DT niya. Pinapakabit niya yung push starter. Ayan. Legendary GT125. Yan po yung mga nakalagak sa atin ngayon. Ayan na. Tono na. Maingay. Oo nga. Ay, palyado. Pinagbabawal na technique mga kalisto, libreng adjust mo ng todo yung sag para bumaba yung seat height dahil napakataas nga yung seat height nito, 38 inches ba naman. Tapos ito, pukpukin niya, dapat naka center stand, kagaya niya center stand oh. Angat ito para lumambot yung shock. Then yan, medyo pukpuk konti para umatras. Yung pinakamaluwag, halos umuga na itong rear shock. Ganon ang settings natin para maabot pa naman natin kahit papano. Ito pa yung ibang technique, paluwagan mo to lahat din, ipaangat mo hanggang sagat, bababa ng kahit papaano. 1 inch din to. Yan, sayang yan, paangat pa natin. Babaan ko pa ng konti ito ng kalisto, ito. Medyo nakaangat pa ng konti. Wala pa itong tambutso dahil may pinapagawa tayong pipe cover. Kung sobrang taas pa talaga, i-shave ko yung seat nito para bumaba. Lipin natin ang kanyang piston. Ang ganda pa ng kanyang Gold Series FMF. Tingnan natin. Linis pa walang gasgas, dumi lang talaga. Walang gasgas, dumi lang talaga. Linis boy. Yan mga kalisto, tingnan nyo, kaya ayoko itong easy clutch. Talaga hindi mo mafe-feel yung engagement ng clutch dahil dito hindi mo mafe-feel yung mga half clutch. Dalawa na ang posibilidad na pwedeng maputol at magka-aberya. Kaya tanggalin mo na lang to. Tsaka mas mafe-feel mo yung clutch na stock clutch ng isang YC250X pag walang ganito. Yan, so baho nung langis mga kalisto, baho. So tingnan ko, buksan na rin natin yung gilid niya, yung lining, baka mamaya may sikretong tinatago to.
Oh, okay pa naman pala mga kalisto. Kala ko sunog na dahil amoy tortang talong. Oh, okay naman siya. Mas pangit pa yung inopen natin ng KLX noon. Hindi naman nangitim yung mga clutch plates. Wala namang mga damage, wala naman uka, wala ding lalim to. Ito lumalalim pagka ginamit mo ng ubos ang lining. Ayan, oh. Wala naman. Oh. Hindi naman siya lumubog or what. Oh, wala namang kanal na nangyari. Ayan, oh. Walang kanal. Oh. So okay siya, all goods. Bulat-latin pa natin to, tingnan natin, sigurado okay naman to kasi talagang good as new pa. Panalo. Bantayan ko na kamo ang technique, bantayan. The cons of YZ. Yan, meron ng baong panghalo sa tuti. Magbabaong ka ng tuti, pangtakal sa tuti. Yan ang baon mo. And then bago umalis, ito, i-charge mo pa yung Pantera. Ayan. Bago umalis, i-charge mo kasi nga walang charging system to na magcha-charge dun sa lithium battery na nakasaksak. Sana wala tayong nakalimutan, sana walang aberya. So, ayan. Ayan ang nadagdag sa bag mo, tuti at pangtakal. Pag naibuhos mo ito, pag na-inject mo to, ihahalo mo pa dun sa tangke, tapos shake mo pa. Hindi kagaya ng KTM, ibubuhos mo lang yung tuti dun sa malapit sa tangke, siya nang bahalang maghalo. So ayan na ang unang trail dito sa YC250 natin na pangarap. So, nakaabang yung pang-adjust natin, sana makuha pa sa tono to kasi parang sa dulo humahagok siya. Siguro iabot mo hanggang dito. So 25 per 1 liter, 2.5 ganito pa. So tama na siguro yon. Problema ngayon to, papatak ngayon to sa bag. Dito na nga lang, bahala na magpatak-patak sa loob. Hindi pa tapos doon ang kalbaryo, Pap. Kasi hindi pa tapos ang kalbaryo mo after mong magsukat-sukat dahil shake mo pa ngayon yan. Hati yung tangke, hindi rin even yung kinarga mo ditong tuti. Yun din yung dami ng tuti dito sa kanan. Kaya kailangan umalon yan. Kaya todo ganun mo. Whew, yan na, hinug na ako, solve na. Balik na tayo, solve na. Pagod na ako. Okay, let's go. Grabe mga kalisto, napakaingay na itong tambutso na to. Kailangan magaling ka talaga pagka ganito yung tambutso mo kasi maglilingunan yung mga tao kada piga mo. Para mahirap i-trail to. Nadagdagan yung iniisip mo, battery ng camera, battery ng cellphone, ngayon naman battery ng motor kasi ilang push start nga. Then may napansin akong technique, parang YZ250F din, na huwag mong sisipain sa TDC, sa top dead center, huwag mo dapat sipain. Oh, yun, malambot yun. Oh, dali lang. Alam ko na. Nasa patag ka naman, di naman alanganin yung tayo mo.
Hindi ka naman madudulas, so gamitin mo yung kick. Test kung mabubuhat ba natin to. Tingnan natin kung gaano kabigat. Kaya natin yung bigat ng 250. Kusang umahon. Palabas na kami, humina nga yung starter. Humina na, hindi ko na mabilang kung ilang beses ko ito pinush-start. Ayan, pakinggan nyo kung gano'n nakahina. Siguro low-bat na pa. Mababa na yung battery. Ayan o. Uy, meron pa rin. Kahit pa paano, meron pa rin. Ayan, sila master. Ayan o. Ayan, nakakilala sa atin kahit pa paano. Pauwi na kami, ayan o. Wala pa kami sa aming bahay, pero hindi ko na makita yung gasolina. Sana umabot pa tayo mga kalisto. Mas maganda pa rin talaga pag FI mga kalisto. Kaya napakatipid ng pag FI na motor compare sa decarb na motor, lalo na 250cc to. Na tayo sa Listo Moto Shop. Tignan na natin ano ang naging fuel consumption na itong YZ250X natin. Oh yeah, maputik-putik pa siya. Kakarwasan ko na sana pero bigla ko naalala itong parang wala na rin tumatalsik ah. Wala man lang tumatalsik ni konti. Siguro ang estimate ko dito 500 per trail siguro. Grabe, mahal. So wala akong makita. Kaliwat ka ng uga, walang tumatalsik. Oh. Grabe, magastos tong motor na ito ah. Easy is 178. Kaya nag-order tayo. Depende lang naman po pag nakuha. So yeah. Ito yung kailangan natin. Ito yung laman niya. China lang pala to. Nakalisto kasi nga YZ na pyesa. Oh, ito. Oh, wow. Meron na dyan, repair kit.